Pagsikat pa lamang ng araw, ay gising ng dalagang si Grace. Kailangan niyang maghanap ng trabaho ngayong araw. Bumangon na siya mula sa matigas niyang higaan, dalang pag-asang papalarin siya na makakuha ng trabaho kahit tindera lamang sa palengke. Papasukin niyang kahit anong trabaho para lamang makatulong sa kanyang ina. Naaawa na rin kasi ang dalaga dahil simulat sa pool, ang inang si Nelia lamang ang nagtaguyod sa kanya. Maagang umalis ang dalaga para maghanap ng trabaho. Sobrang init naman ngayong araw, reklamo ng dalaga. Naglalakad lang kasi siya papuntang bayan. Sayang naman ang 15 pesos na pamasahe sa tricycle kung sasakay siya. Pwede na yung makabili ng tinapay. Wanted yaya? 50,000 a month? Malakas na bulalas ni Grace. Napahinto siya sa paglalakad at nanlalaki ang mga matang. Inilapit pang mukha sa may poste kung saan mayroong nakapaskil na wanted yaya. Grabe naman ang laki ng sweldo. Totoo kaya to? Makakabili na kami ng maraming bigas ni inay nito. Matawagan nga. Saad niya sa sarili habang binubulat-lat ang dalang sling bag upang kunin doon ang kanyang cellphone. Teka, Grace? Ikaw ba yan? Tanong ng babaeng dumaan ngunit namukhaan siya nito. Alice? Ako nga, kamusta ka na? May asawa ka na ba? Tanong ng dalaga. Sinuwerte lang. Ikaw, ano ginagawa mo dito? May trabaho ka ba? Sabi naman ng babae. Ito, walang tinapos. Naghahanap nga ako ng trabaho para naman matulungan ko si inay. Ganun ba? O paano, maiwan na kita dito. Good luck sa iyo Sana makahanap ka ng trabaho. Paalam nito. Tinanaw na lamang ng dalaga ang papalayong babae mula sa kinatatayuan. Dati nga itong kaklase nung nasa sekundarya pa lang sila noon. Muling naalala ni Grace na dapat sana itatawag siya sa numero na naghahanap ng yaya. Dinayal niya ang numero na agad namang sinagot sa kabilang linya. Isang baritonong boses ang narinig ng dalaga doon. Saglit siyang natigilan dahil hindi nito inasahan na lalaki pala ang may-ari ng numero. Hello po. Mag-a-apply po sana bilang yaya, sir. Saan ni Grace? Magdala ka ng resume dito sa bahay. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Ano pong address? Ngayon na rin po ba? Nauutal na tanong ng dalaga. Tatawag ang sekretary ako sa'yo. Hintay mo lang. Sabi nito. Pero sir, saan pong office? Hindi pa tapos sinasabi ang dalaga nang bigla nitong patayin ang tawag. Nagmamadaling umuwi si Grace at nagtungo sa kakilala niyang gumagawa ng resume. Pumayag naman ito kaya inabutan niya ng 50. At nang matapos ay umuwi na agad ang dalaga. Habang binabasa niyang resume na ipinagawa sa kakilala, ay biglang tumunog ang cellphone niyang dikipad. Nagtaka pa siya dahil hindi nakarehistro ang numero pero sinagot pa rin ni Grace ang tawag. Bakit ba tagal mo sumagot? Nayayamot na sabi ng baritonong boses. Po, sino po ba ito? Pasensya na po sir. Hinging paumanhin niya. Gusto ko na mabilis at hindi lutang sa trabaho. Sagot ng lalaki sa linya. Opo sir, pero sino po ba ito? Tanong muli ng dalaga. May papadala akong address sa'yo, tayo ko ng lead. Magdala ka ng resume. Goodbye. Supladong tura nito. Nagtataka pa si Grace kung sino yon at bakit magdadala siya ng resume. Pero na mag-sink in sa isipan niya na yun palang trabaho na inaplayan ay bigla na lang siyang napasigaw ng biglaan. Humahangos tuloy ang nanay niya na pumasok sa kanyang silid. Grace, anong problema anak? Bakit ka sumigaw? May sunog ba? Takang tanong ni Aling Nelia. Oh my God, Nay! Mukhang tanggap na ako sa trabaho. Ipapadala daw yung address tapos dalhin ko yung resume ko. Halos hindi makapaniwala ang dalaga. Ay salamat naman sa Diyos anak. Sana matanggap ka na. Akala ko naman naipit ka na. Napapakamot sa ulo ang sabi ng ina. Gagalingan ko na para hindi ako ma-reject. Kailangang matanggap ako bilang yaya. Abot tenga ang ngiti niya dahil sa sobrang saya. Sana nga anak, ipagdarasal kita. Ilang segundong nagyakap ang mag-inang doon. Dahil sa sobrang tuwa at excitement, halos hindi tuloy nakatulog ng maayos si Grace. Pero maaga pa rin siyang gumising. Nang matanggap nito ang mensahe mula sa inaplayan, ay agad itong nagpaalam na sa kanyang ina. Nagbaon lang siya ng biskwit para mapatid ang gutom mamaya. Tinahak niya ang kahabaan ng kalsada sakay ng isang tricycle.
Pagbaba niya sa sinakyan ay buntik ng malaglag ang panga ni Grace dahil sa laki at taas ng mansyon na napuntahan niya. Ilang minuto pa siyang natulala bago natauhan at pinindot ang doorbell. Pinatuloy naman siya doon. Halos mapako ang mga paa niya dahil sa lawak ng buong paligid. Naroon ang matandang babae sa bungad ng malaking pinto. Good morning po, madam. Ako po si Grace, yung nag-a-apply na yaya. Dito po kasi yung address na nakalagay kaya dito po ako nagpunta. Paliwanag niya sa matanda. Pasok ka, iha. Sinabi na ni Leon na may darating nga. Halika, huwag kang mahiya. Nasa taas lang siya. Mamaya bababa na rin yon. Anyaya ng matanda. Salamat po, madam. Turan muli ng dalaga. Manang Esther na lang. Mayordoma ako dito. Pasok, iha. Sabi nito kaya tumango ang dalaga. Sandali lang at igagawa lang kita ng merienda ha. Ipapatawag ko si Leon. Saad nito. Salamat ho, manang. Tipid niyang turan. Ilang minuto rin na naghintay doon ang dalaga. Naisipan nito'ng tumayo muna tsaka tinignan ng mga vase at display sa sala. Hindi tuloy niya namalayan na nasa likuran na pala niya ang lalaki. Ang ganda naman ng mga figure nila. Siguradong mahal ang mga ito. Lahat babasagin. Bulong ni Grace sa sarili. May I see your resume, miss? Sabi ng baritonong boses. Ay, palakang bakla! Nagulat ang dalaga doon. Hindi ako aware na may palakang bakla pala dito sa pamamahay ko. Saan ni Leon? Sorry po sir, nagulat lang po ako sa inyo. Wika ni Grace at tila medyo napatulala pa. Forget it, maupo ka muna. What's your name by the way? Tanong ni Leon pero napakunot ang noon ito. Napaingwas ang magiging amo niya dahil tila natulala ito sa kanya. Medyo napangiti ito pero hindi rin pinahalata. Miss, are you here? Tura ni Leon sabay pitik ng mga daliri. Po, may sinasabi po kayo, sir? Sagot ni Grace. Mukhang wala yata ditong kaluluwa mo. I ask you, what's your name? Ulit ni Leon. Grace po sir, Grace Perez. Pakilala niya sabay abot ng hawak na resume. Nang kunin yon ni Leon at binasang nakalagay, ay medyo tumas pang kilay nito na nagpadagdag ng kagwapuhan. Doon lang napagmasdan ng dalaga mukha nito. May makapal na kilay at mapupularing mga labi at tamang laki ng panga na bumagay sa mukha nito. Parang nakaramdam ang dalaga agad ng kakaibang atraksyon para sa magiging amo. So, high school graduate ka? Bakit hindi ka nagkolehiyo? Tinong nito kaya napabalik ang wisyo ng dalaga. Po, kasi po sir, mahirap lang kami't iniwan kami ng walang kwenta kong ama. Kaya hanggang high school lang po ako. Sagot niya sa kaharap. So, paano mo alagaan ang isang bata na nasa 5 taong gulang pa lang? May experience ka na ba sa pag-alaga? Tanong muli ni Leon. Meron naman po sir, namasukan din po akong yaya noon. Halos 2 taon lang. Kasi lumipad po ng ibang bansa mga dati kong amo. Paliwanag ni Grace. Good, wala kang ibang gagawin kundi ang alagaan ng anak ko. May mga maids ako para sa mga gawaing bahay kaya saan ako lang ang trabaho mo. Naiintindihan ko po sir, huwag po kayo mag-alala. Tura ni Grace. And one more thing, once a month lang ang day off. Dito ka rin titira para matutukan mo anak ko. May tutor siya nagpupunta dito. Opo sir, naiintindihan ko po lahat at malinaw sa akin. Sabi niya sa amo. So okay na, bumalik ka bukas at magsisimula ka na. Yun lang at good luck. At siya nga pala, madalas akong late umuwi kaya huwag mong iiwan ang bata mag-isa sa kwarto niya. Pahabol nito. Hindi makapaniwala ang dalaga na tanggap na siya. Tanggap na po ako sir. Thank you po. Halos maiyak sa sobrang saya ang dalaga doon. Kinabukasan ay maaga rin na nakabalik si Grace sa mansyon ng mga Salvador. Nang ibalita niya yon sa ina ay lubos ang kasiyahan nito para sa dalaga. Kaya naman gagawin niya lahat para magtagal sa trabahong yun. Pero hindi niya maiwasan na mapatulala kapag kaharap ang among lalaki. Sobrang gwapo talaga kasi nito. Hindi lang basta gwapo, mabango rin ito at talaga namang amoy mayaman. Iha, ang aga mo yata. Pasok dali, nandito pa si Leon, mabutit na abutan mo. Sabi ng mayordoma. Opo, dapat maaga para good shot sa boss. Biro niya sa matanda habang naglilikot ang mata. Tama nga naman, tayo na't na makita mong alaga mo. Babae yon iha.
Sabi ng matanda. Grace na lang po, manang. Wika niya dito. Ikaw ang bahala. Mas magandang makilala ka na ni Lisa para masanay na siya. Pagpasok nila ay sakto na nasa puno ng hagdanan ng amo niyang lalaki. Doon nilang nakita ang malalaking portrait ng kasal nito kasamang isang batang babae na sanggol pa lang noon. Mas lalo ito naging attractive ngayon sa mga mata niya dahil sa suot itong pang-office attire. You're too early, Miss Perez. Tulog pa nga ako. Manang, samahan niyo si Miss Perez ha, silid ni Lisa. Utos ito sa matanda. Ako nang bahala, Leon. Tura ng mayordoma. Pakituruan si Miss Perez sa mga dapat gawin. Tumango naman ang matanda. O sige, Leon. Tayo na, Grace, para mabihisa mo ng alaga mo. Mabait naman yun kaso may pagkamatigas lang ang ulo. Wala pong problema, manang. Gagawin ko po lahat para makuha ang loob niya. Sagot ni Grace. Napatingin pa ito sa amo niyang lalaki dahil tila ba na mamagnet siya sa taglay nitong kagwapuhan. Mukha itong CEO sa suot na tuxedo. Umakyata sila kaya sinundan lang ng tingin ni Leon ang dalaga. Napakabango ng buhok ni Grace. Nalanghap ngayon kanina nang duman ito sa kanyang harapan. Napapikit siya dahil tila ba dinala siya ng amoy niyon sa isang hardin na punong-puno ng mga bulaklak. Na-imagine niya rin na masayang naglalakad ang dalaga doon habang pinagmamasdan ng mga halaman. Napangiti na lamang si Leon dahil sa mga naiisip. Bata pa si Grace at aaminin niyang nakaka-attract ang taglay nitong ganda. May kakuyitan din itong taglay. Napailing na lamang ang lalaki. Hindi naman siya ganon sa dating asawa. Siguro ay namimiss niya lang si Leonora sa katauhan ng dalaga. Pagbukas ng pinto ni Manang ay naabutan nilang mahimbing pang natutulog ang batang si Lisa. Biglang natuwa si Grace dahil napakaamo na mukha nito. Bahagya itong nagdilat ang mata nang maramdamang may tao sa paligid. Mami? Usal ng bata habang pupungas-pungas ito ng mata. Nagulat ang matandang maging si Grace sa naging reaksyon nito. Hi, marahan niyang bati. Iha, maiwan na muna kita dyan. May asikasuhin muna ako sa baba. Paalam ng matanda. Sige po, manang, ako na pong bahala sa kanya. Tura ni Grace. Sa baba lang ako. Tawagin mo ko kapag may kailangan ka. Saad ang matanda. Huwag kayong mag-alala, ako na po dito kay Lisa. Paglabas ng matanda ay nagulat pa ito dahil naroon pa pala si Leon at nakasilip sa pinto. Kanina ka pa ba dyan, Leon? Tanong ng matanda. Kanina pa. Anong reaksyon ni Lisa, manang? Tama ba yung narinig ko? Tanong nito sa mayordoma. Oo, iho. Maging ako'y nagulat din. Mabuti na rin yun para hindi na sila magkailangan. Pero hindi tama na mami ang itawag na kay Miss Perez. Alam niyo yan, hindi ba? Hindi na nagsalita pang matanda at nagpaalam na dito. Naiwan naman si Leon na nakasilip sa siwang ng pinto. Kaya rinig niya ang usapan ng mga ito. Naisip niyang bago pa lang si Grace pero bakit gano'n na agad ang trato ng anak niya dito? May agam-agam tuloy si Leon dahil doon. Hi, ako si Grace, but you can call me ate kung gusto mo. Pakilala nito sa bata. My name is Lisa. Yaya po ba kita, Ate Grace? Pakatulad lang po kayo ng iba na iniwan po ko gaya ng mami ko. Malungkot na saad nito. Hindi ako aalis. Basta pangako mo na behave ka, okay ba yun? Bihis ka na para makakain ka na sa baba. Anya sa bata. Sige po, Ate Grace. Ang ganda niyo po pala. Puri nito sa kanya. Salamat, pero mas maganda ka sa akin, kaya magbihis ka na. Anyang nakangiti. Agad tumango si Lisa. Hindi naman makapaniwala si Leon na ganun ito kadali na nahuli ang loob ng anak niya. Samantalang ang ibang mga naging yaya nito ay pinakitaan agad ito ng pagkadisgusto, kaya hindi rin nagtagal ay nag-alisan din. Nagpasya si Leon na umalis na dahil marami pa siyang trabaho sa opisina. Nagpaalam ito sa matanda at sumakay na ng kotse. Habang nasa biyahe ay iniisip pa rin ito ang anak. Baka tama nga ang mayordoma niya. Nangungulila ito sa ina. Isang buntong hininga na lang ang tanging niyang nagawa. Matapos mapalitan ng damit ang bata, ay bumaba na rin ang magyaya. Nakahanda ng pagkain nito na puro chocolate at matatamis na pagkain. Para tuloy nangilo ang dalaga doon. Imbes na ibigay yon kay Lisa,
Gumawa siya ng sandwich at kumuha ng ilang gulay para idisenyo doon. Carrots at ilang broccoli na steam. Ipinalit niya yon sa naunang pagkain na nakahain. Nakatunghay si Manang maging ang dalawa pang kasambahay na naroon. Nagulat sila nang kunin ito ng bata at kainin. Nang matapos ang almusal ay saktong dumating ang tutor na sinasabi ni Leon. Nagulat pa si Grace dahil sa postura ng babae. Maikli ang pambaba nitong suot at halos luwan ang dibdib. Patingin-tingin pa ito sa paligid, malamang ay hinahanap nito ang amo niyang lalaki. Nasa na si Lisa para makapag-start na tayo? Anito agad. Narito po siya, miss. Sagot ni Grace. Pupuin muna siya para makapagsimula na. Utos ng tutor. Tara na baby, makinig ka kay teacher mo ha para very good ka kay daddy mo pag uwi niya. Yakag niya sa bata. Iwanan muna siya dyan, madidistract kasi siya kapag may kasama. Saad nito, napatingin si Grace kay Lisa saka ito ngintian. Habang naghihintay doon, pansin ni Grace sa panay pa rin ang palingalinga ng babae sa paligid. Nakaramdam siya ng inis dahil mukhang hindi naman pagtuturo ang pakay nito, kundi ang pagpapapansin sa amo niyang lalaki. Nagsimula na itong turuan ng bata at naroon lang si Grace nakaupo sa isang bakanting upuan sa tabi ng telepono. Makalipas ang ilang oras ay natapos na rin ang tutor classes. Mukhang dismayado ang teacher ng bata dahil walang presensya ng kanyang amo. Hanggang sa makalis na ito ay bigo ang babae. Lumipas ang maghapon, isang tawag lang ang nagawa ni Leon. Nakaramdam ng pagkadismaya si Grace doon. Maya-maya pa'y isang bosinang narinig ng dalaga. Kumabog ang dibdib niya doon. Binuhat niya ang Lisa para salubungin ang ama nito. Daddy! Tawag ni Lisa sa ama. Ngumiti agad ng lalaki dahilan para mapatulala na naman siya. Pakiramdam niya ay may taglay na bato balani ang amo. Tila ba nais din niya itong salubungin ng yakap. Hey Annie, how's your school? Agad itong binuhat ang anak. Good po, Daddy. Look po, I have a lot of stars po. Pagyayabang nito saka pinakita na sa amang stars sa kamay. Very good. Good girl bang prinsesa ko habang nandito si teacher kanina? Tinong ni Leon sabay sulyap sa kanya. Yes po sir, behave lang po si Lisa. Nakayukon sagot niya. Hindi makayanan ng dalaga ang mga titig ni Leon. Pakiramdam niya ay para siyang ice cream na matutunaw. Nasisilaw din siya sa angking kagwapuhan nito, kaya naman hindi siya makatitig ng diretsyo. Good. Manang, pakidala yung suitcase sa kwarto ko. Utos ito sa matanda. Inabot ni Leon ang gamit sa mayordoma at nilagpasan siya. Buhat nito ang anak. Sinundan naman ang tingin ni Grace ang dalawa at sumunod sa mga ito. Sa silid ng bata ito pumasok kaya kahit na nag-aalangan ay pumasok din ang dalaga doon. Miss Perez, kumusta naman ang unang araw mo bilang yayasan ako? Tinong nito dahilan para mapapitlag ang dalaga. Okay naman po sir, napakain ko naman po ng gulay si Lisa. Bahagyang nagulat doon si Leon. Hindi kasi kumakain ng gulay ang anak niya. Really? Bago yata yun sa paninig ko. Kahit ang asawa ko, hindi yun nagawa. But then again, thank you for doing good. Anito. Wala po yun sir, trabaho ko yun at dapat kong gampanan. Good. Just always make sure na nakabihis pantulog si Lisa bago matulog. Ganon si Lenore nung nabubuhay. Pagkasabi niyon ay tumayo na ito para lumabas. Agad niyang nilapitan ng bata upang bihisan. Oras ng hapunan ay inasikaso niya rin itong mabuti. Habang nasa hapag, hindi maiwasang pagmasdan ni Leon ang anak pati ng yaya nito. Para kasi itong mag-ina dahil sa pag-asikaso ng dalaga. Maging anak na si Lisa ay naging masunuri na. Isang araw pa lamang doon ang bagong yaya, pero gustong-gusto na ito ng anak. Napangiti siya doon. Subalit nang mapagtanto, agad din niyang pinalis ang ngiti sa labi. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano. Yaya lamang si Grace ang anak niya at hanggang doon lamang yon. Nauna nang umalis si Leon matapos ang hapunan. Naiwan pa si Grace sa kusina dahil kumuha siya ng tubig para iakyat sa kwarto ng dalaga. Pero nang palabas na siya doon ay muntik na silang magkahalikan ng amo. Sakto din kasi ang pagpasok nito sa kusina. Ay, gwapong macho! Sir naman, nakakagulat po kayo. Sabay hawak ni Grace sa dibdib.
Napatras siya dahil halos nagkadikit na sila doon. Palagi kang gulat iwasan mo yung pagkakape ng madalas, nakakanerbiyos yan. Sige na, gawin mo na mga gagawin mo. Sabi nito. Okay po, babalik na rin po ako sa taas. Utal niyang sagot. Grabe talaga kasi yung pagkabog ng dibdib niya. Wait Miss Perez. Tawag pa nito sa dalaga. Po, may kailangan kayo sir? Tanong niya pagharap. Wag na pala, sige na. Parang may gusto itong sabihin na hindi masabi. Pero hindi niya na lamang pinansin saka ito iniwan doon. Marahang sinarado ni Grace ang pinto ng kanyang kwarto. Napasandal pa siya doon. Iba talagang dating ng amo, lalo na kapag malapitan. Ang kaso lang ay mukhang hindi naman ito pansin ang kagandahan niya. Napailing siya. Malabo naman talaga na mapansin niya ako. Yaya ako tapos siya naman ang boss. Pero nakakalaglag pati talagang karisma niya. Ang sarap siguro sa pakiramdam kapag kayakap siya. Para siyang timang na pinagpapantasyahan ng amo. Ay, tumigil ka nga self, nagbumukha kang dilulo. Maya-maya ay saway niya sa sarili. Naligo na lamang si Grace dahil baka magalit ang boss niyang si Leon kung matatagalan siya. Isang ternong pantulog na kulay dilaw ang suot ng dalaga. Lumitaw doon ang kanyang kaputian. Pagpasok niya sa kwarto ng alaga, ay naroon si Leon. Ang kaso nga lang ay tulog na. Nakahilig ang ulo nito sa gilid ng kama ng anak. Sir Leon. Gising niya rito kaya nagtaas ng tingin ng boss. Oh, I'm sorry. I'm just so tired. Nakatulog na pala ako. Nito. Ako na po dito. Doon na po kayo sa kwarto niyo, sir. Are you sure? Pwede ka na rin naman magpahinga. Sa tingin ko naman ay mahimbing na si Lisa. Wika nito kay Grace. Okay lang sir, hindi pa naman po ako inaantok. Lihim na napatingin si Leon sa suot ng dalaga. Nakaramdam tuloy siya ng kakaiba. Napapalunok na nag-iwas sa lamang ng tingin ng lalaki. Pagbalik niya sa kwarto, mukha pa rin ni Grace ang kanya nakikita. Pakiramdam ni Leon ay ginayuman na siya ng dalaga. Bagong ligo pa naman ito kanina at hindi maalis sa ilong niya ang amoy ng katawan nito. Bigla siyang napatayo. May kung anong nagtutulak sa kanya para pumunta sa banyo. Napapamurang tinungo niya ang loob ng banyo at doon, paulit-ulit niyang inangkin sa isipan ang napakagandang yaya hanggang sa nagsawa siya doon. Kinabukasan, maagang nagising si Grace. Tulog pang alaga niya kaya naisipan niyang paglutuan nito ng omelette at igawa ng mainit na gatas. Pababa naman si Leon kaya akala nito ay si Manang ang nasa kusina. Manang, pahingin ng kap... Miss Perez, ang aga mo yata. Nito. Opo sir, pinaglulutuan ko po kasi si Lisa. Gusto niyo po ng kape? Tanong niya. Wag na, si Manang na lang, pakisabi na dalhin sa study room. Tanggi nito sa kanyang alok. Ako na po sir, lumabas po kasi si Manang, isusunod ko na lang po doon. Prasinta niya. Ikaw ang bahala, thanks. Nito at umalis na. Sinundan pa ito ng tingin ni Grace. Napapikit na lamang doon ang dalaga dahil napapadalas ang malakas na kabog ng dibdib niya sa tuwing magkausap sila. Naiilang siya sa klase ng tingin ni boss pero gusto naman ni Grace na palaging nakikita ang kagwapuhan nitong taglay. Iginawa nga niya ito ng kape at dinala sa study room. Isang marahang katok ang ginawa ng dalaga. Narinig ito ang boses ni Leon kaya pinihit niya ang doorknob. Sir Leon, heto na po yung kape niyo. Anya pagkapasok. Pakilapag na lang sa table. Turo naman ito sa ibabaw ng lamesa. May kailangan pa po ba kayo, sir? Tanong ng dalaga habang nakatayo malapit sa tabi ng amo. Wala na, pwede ka na lumabas, Miss Perez. Sagot nito. Ngumiti ng tipid si Grace saka mabilis at tumalilis palabas. Lihim na natawa doon si Leon. Naaaliw siyang pagmasdan ng yaya ng anak. Pakiramdam niya ay para siyang teenager na first time magkaroon ng crush. Nawawala rin ang mga iniisip niyang problema sa kumpanya sa tuwing nakikita niya ang dalaga. Inabot ni Leon ang kape upang inumin yun. Subalit napabaling ang paningin niya sa larawang naroon sa mesa. Larawan ni Leon ang dating asawa. Bigla siyang nalungkot. Napabuntong hininga muna ang lalaki saka ibinaling na lamang ang atensyon sa paghigop ng kape. Maya-maya pa ay nagpasya ng pumunta sa kumpanya si Leon. Pero bago yon,
Dinaanan muna niya silid ng anak para i-check kung gising na ba ito. Nagulat pa siya dahil bumungad sa kanya si Grace na nagsasayaw habang tatawa-tawa naman ang anak. Maging siya'y natawa dahil sa pinaggagawa ng dalaga. Tikhim niya. Agad na pahinto sa pagsayaw si Grace. Kitang-kita niya ang pamumula ng mukha nito. "Daddy?" Tawag ng bata. "Sir Leon, kanina pa po ba kayo dyan?" Nahihiyang tanong nito. "Hindi naman, sakto lang na nakita ko yung intermission number mo." Anyang pigilan tawa. "Hala!" Nanlalaking saad ng dalaga. Natutop nito ang sariling bibig. Nagkatuwaan lang po kasi kami ni Lisa, sir." Utal na paliwanag nito habang hindi makatingin ng diretsyo. "Dumaan lang ako para magpaalam kay Lisa. Ikaw na ulit ang bahala sa anak ko. Maraming trabaho kaya baka malita ko ng uwi mamaya." Lumapit siya sa anak at saka hinalikan ang noo ng bata. "Huwag po kayo mag-alala, sir. Ako na pong bahala kay Lisa." Anitong bahagyang umiti. Nagpaalam na si Leon sa anak at agad na umalis. Habang nasa loob ng sasakyan, ay agad na bumalik sa alaala ni Leon ang tagpong naabutan sa silid ng anak. Pumapalakpak ito sa tuwa at kitang-kita niyang kislap sa mga mata nito. "Sir, mukhang maganda po ang mood niyo ngayon." Anang driver na napapasulyap sa kanya sa rearview mirror. Saka lamang niya napagtanto na nakangiti pala siya. Mula nang mamatay ang asawang si Leonor, ay parang nakalimutan na ni Leon ang salitang saya. Kaya nakakapanibago. Dahil kay Grace ay parang naging maganang bawat araw na dumaraan. "What did you say?" Kunot noong tanong ni Leon. Ibinalik na niya ang seryosong mukha. "Mukha pong magandang mood niyo. Nakangiti po kasi kayo." Sagot ng driver. "Ako, nakangiti? Baka naduling ka lang, Ted. Mag-drive ka na nga lang." Supladong tugon niya. Pagdating ni Leon sa kumpanya ay halatang ilag sa kanya mga tao doon. Palagi kasi siyang nakasigaw at hindi man lang umingiti, kaya takot ang mga empleyado niya. Naabutan niya pa doon ang ina, kaya naman ay mas lalong umasim ang mukha ni Leon. "Ma'am, anong ginagawa niyo rito?" Inis niyang tanong. "Bakit parang ayaw mo makita ako dito? I heard, may yaya na raw si Lisa." Anitong prenteng nakaupo sa visitor's chair. Ano naman sa inyo kung may yaya ng anak ko?" Balik tanong niya. Naupo na rin siya sa swivel chair. "Baka mamaya isang oportunista na naman yan at hindi anak mong gustong alagaan kundi ikaw." Tura ng gina. "It's none of your business, ma'am. Kailan pa kayo nagkaroon ng pakialam sa buhay namin ng anak ko?" "Leon, sumusobra ka na. Alam mong mahal ko kayo, di ba?" "I know you, ma'am. Hindi mo gusto ng anak ko. Kung wala na kayong sasabihin pa, pwede, umalis na kayo." Umirap lang ang ginang kay Leon at walang ano-ano'y lumabas na ng opisina. Napasandal ng upo si Leon sa kanyang swivel chair at napahawak sa noo. Mula nang mamatay ang asawa ay naging bugnuti na si Leon. Kaya nga iniiwasan niya madalas ang anak, lalo na kapag umiiyak ito. Baka kasi kung ano lang ang masabi niya at baka masigawan pa niya ang bata. Buong araw siyang naging abala. Tuloy, nakaligtaan na niyang tawagan ng anak. Mga bandang 7:00 ng gabi nang umuwi si Leon. Narinig nito ang matinis na sigaw ng bata. Napatigil siya sa pagpasok sa loob ng bahay. "Ano nangyayari dito?" Tanong niya na makitang naghahabulan ng magyaya. "Daddy, you're here!" Nakangiting sinalubong nito ang ama para magpabuhat. "Anong ginagawa niyo?" Binuhat niyang anak saka ito hinalikan sa pisngi. "We're just playing po while waiting for you to come home, Daddy. Hindi po kasi kayo nag-call." Sagot ng bata habang nakayakap sa leeg niya. Napatingin si Leon kay Grace kaya nagbaba ng tingin ng dalaga. Naglabas ng tubig si Manang, kaagad namang bumaba ang bata mula sa ama at humingi ng tubig kay Grace. "Miss Perez, sumunod ka sa akin." Tura ni Leon. "Po?" Tanong nito kaya napatigil si Leon sa paglalakad. "Bingi ka ba? Sa lahat ng ayoko yung pinapaulit lahat ang sinasabi ko." Susunod na po, tapusin ko lang po ito." Anya. "Si Manang na dyan, sumunod ka." Seryosong tura ni Leon. Nagkatinginan na lamang sila doon ng mayordoma. Malakas ang kabog ng dibdib ni Grace dahil bakas sa mukha ni Leon ang inis at pagiging seryoso. Nang makarating sila sa library ay nakayuko lang siya habang hinihintay na magsalita ang amo. "Hindi tama yung pinapatakbo mo si Lisa, Miss Perez. What if madapa yung anak ko?" Tura nito. Nagtaas ng tingin si Grace.
Sir, hindi ko naman po haya na masaktan yung bata. Isa pa po, masaya talaga yung anak niyo dahil nakakuha siya ng 3 star sa tutor niya. Sagot ni Grace. Kahit na, huwag mong turuan ng kung ano ng anak ko. May limitasyon ng pagiging yaya mo. Sir, wala namang masama sa ginawa namin. Isa pa, natutuwa rin yung anak niyo. Malungkot siya kanina dahil hindi raw kayo tumawag. I'm sorry po kung sumobra na pala. Hinging paumanhin ng dalaga. Biglang nagbago ang mukha ni Leon sa narinig. Parang nakaramdam siya ng guilt dahil may point din naman si Grace. Liv, saad ni Leon. Wala na kayong sasabihin na iba, sir? Tanong ni Grace. You know what, Miss Perez? Hindi ko alam kung nananadya ka talaga. Hindi maipaliwanag ang mukha ng boss niya. Bakit po, sir? May nagawa po ba ako ulit na mali? Napasa po ng ulo si Leon dahil doon. Hindi niya tuloy alam kung matatawa o maiinis sa dalaga. Kaya tinuro na lang niyang pinto, tanda na pinalalabas na niya ito. Mabuti na lang na nakuha yun ni Grace. Huminga ng malalim si Leon nang bigla ay dumungaw muli si Grace sa pintuan. What? Inis na tanong ni Leon. Okay lang naman sir nang ngumiti kayo paminsan-minsan. Mas bagay po kasi kapag ngumingiti kayo. Ganito oh. Sabi ng dalaga sabay paskil ng malawak ng ngiti sa mukha. Sa ginawa nito ay mas lalo tuloy lumabas ang kakyutan nitong taglay. Kapag ganito po yung ngiti nyo, mas lalong lumalabas ang kagupuhan nyo, sir. Dugtong pa ni Grace kaya napatitig si Leon dito. Miss Perez! Sigaw niya. Dali-dali niyang tinuwang pinto at sinarado yon. Napahilamos ng mukha si Leon sabay upo sa couch na naroon. Makulit din pala ang yaya ng kanyang anak. Nung unay tahimik lamang ito pero habang tumatagal ay nakakampante na yata sa kanya at sa anak niya rin mismo. Kahit na 2 araw pa lamang ito sa mansyon, naglalakad si Grace patungo sa kwarto ng dalaga niya nang bigla nitong tampalin ang sariling bibig. Napakagat pa nga si Grace sa ibabang labi. Naisip din ito na bakit pa ba niya nasabi ang bagay na yun sa kanyang amo. Sa paglipas ng 1 linggo at buwan, ay naging mas malapit sina Grace at ang alaga niya. Habang si Leon ay patuloy na inoobserbahan ng kilos si Grace, umuwi si Grace para sa nanay niya. Mabuti at naunawaan naman yon ni Lisa. Hindi makapaniwala ang ginang na totoong 50,000 ang sweldo niya bilang yaya. Napatakip pa ito sa bibig dahil sa gulat. Napatawa si Grace dahil sa naging reaksyon ng nanay niya. Nagkwento ang dalaga tungkol sa naging trato ng mga tao doon sa mansyon. Natuwa ang nanay niya dahil maayos at mababait naman palang mga ito, hindi tulad sa mga napapanood niya sa telebisyon. Halos 2 araw din na nakasama ni Grace ang ina dahil natuon ng Biyernes ang araw ng day off niya. Linggo ng hapon ay bumalik na ang dalaga sa mansyon kaya tuwan-tuwa si Lisa. Ate Grace, you're back na po! Sigaw nito habang buhat ni Leon at nagpumilit na bumaba. Don't run honey, baka madapa ka. Paalala ni Leon. I can handle that! Sagot nito. Lisa, huwag kang tumakbo, madadapa ka! Saad ni Grace at lumuhod para salubungin ng bata. I miss you ate, di ako nakatulog last night. Saad ng bata. Ngumiti si Grace pero nanatiling nakatayo lang si Leon sa tapat ng pinto habang nakakross arms sa mga braso. Nakatitig lamang ito sa dalawa na tila totoong mag-ina. Hindi tuloy mapigilan ni Leon na isipin na baka tuluyan ng makuha ni Grace ang loob ng anak niya. Tumayo na si Grace at hinawakan sa kamay ang bata at saka pumasok sa loob. Magandang hapon po, Sir Leon. Bati niya sa boss pero hindi man lamang ito tumingin. Ang aga mong bumalik, pwede naman bukas pa. Sagot nito. Linggo na po ngayon, sir, kaya bumalik na ako. Sagot pa niya. Linggo na ba? Akala ko Saturday pa lang. Sagot nito at naglakad palayo. Sungit talaga ng daddy mo, baby. Mabuti na lang, gwapo siya. Bulong ni Grace sa bata kaya napahagik-hik ito ng tawa. Ano nakakatawa? Tanong ni Leon nang humarap at nakitang nagtatawanan ang dalawa. Wala po, Sir Leon. Sagot agad ni Grace at tumayo ng maayos. Umakyat ang dalawa sa silid ng bata. Inayos niya mga gamit ng bata maging ang kobre kama nito. Nagpalit ng punda si Grace at iyon ang naabutan ni Leon. Tumikim ito para maagaw ang atensyon ng dalaga at nagawa naman ito. Sir Leon, may kailangan po kayo?
Tanong niya habang nilalagay sa laundry basket ang mga maruruming bedsheet. Yeah, busy ka pa ba? Wala kasi si Manang so ipapalinis ko sana yung banyo ko. Ani Leon. Sige po, tapusin ko na lang po ito tapos susunod na po ako doon. Sagot agad ni Grace. Thank you. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko na lang ang bayad. Wag na po sir, okay lang po. Isang tipid na tango na lang ang tugon ni Leon at lumabas na. Naisipan na ring maligo ni Leon para kung sakaling magtagal si Grace sa paglilinis ay hindi na siya maaabala. Mukhang matagal pa ito sa silid ng anak niya kaya naligo na muna siya. Ilan sandali pa ay kumatok na si Grace doon. Pero walang sumagot kaya pinihit na nito ang doorknob at tuluyan ang pumasok sa loob. Walang tao kaya nagpalinga-linga pa ito at nang hindi makita si Leon at ibinaba na muna niyang walis at dustpan. Bumukas naman ang pinto ng banyo na saktong pagharap ni Grace kaya natulala ito dahil tanging tuwalya lang ang nasa ibabang bahagi ni Leon. Napatulala si Grace at napalunok pa ng laway doon. Hindi na niya napansin na nakatitig na siya ng husto sa hubad ng katawan ni Leon. Baka naman matunaw ako niyan, Miss Perez. Tanong ni Leon na may ngisi sa mga labi. Hindi po sir. Bukas po kasi yung pinto kaya pumasok na po ako. Nahihiya niyang sagot, nauutal pa. Magbibihis lang ako, pwede mo na linisin. Sagot pa ni Leon. Opo sir. Tugon ni Grace at naglakad na papasok ng banyo. Hindi tuloy napigilan ni Leon na mapangisi na makitang itsura ni Grace nang makalabas siya ng banyo. Napapikit si Grace nang maamoy ang masculine na sabon na gamit ang amo niya na nasa loob pa rin ng banyo. Nagsimula na siyang maglinis kaya lang hindi nito napansin ang sabon na nahulog sa sahig at aksidente na naapakan ni Grace. Napasigaw siya dahil sa maling bagsak. Tumama ang siko ni Grace sa tiles at nauntog pa siya sa sahig kaya nakaramdam ang dalaga ng pagkahilo. Mabutit napasigaw agad ito na agad namang narinig ni Leon. Nanlabong paningin ni Grace dahil sa likidong naramdaman niyang tumulo mula sa kilay niya. Miss Perez, ano nangyari? Bakas ang pag-alala sa boses ni Leon. Sir, nadulas po ako. Sagot niya at kinapa ang noo. Open the door now! Dinig ng dalaga na utos si Leon. Inabot ni Grace ang lock at binuksan. Nanlaki ang mga mata ni Leon na makitang dugo sa noo nito at umaagos sa kilay ng dalaga. You're bleeding. Ano nangyari? Tanong ni Leon sa kanya. Naapakan ko po yata yung sabon na nahulog, sir. Sagot niya at napapikit ng mariin. Bakit hindi ka nag-iingat? Mabutit hindi pa ako nakakalabas. Nag-aalalang saan ni Leon. Hindi ko po napansin, sir. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry, walang may kasalanan. Kaya mo tumayo? Tanong ni Leon. Kaya sir, medyo hilo lang po. Sagot niya. Binuhat na siya ng boss kaya nahigit ni Grace ang kanyang hininga. Amoy na amoy niya ang pabango ni Leon. Medyo nakaramdam ng hiya si Grace at tumibok na naman ng mas malakas ang kanyang puso. Para lang siyang bulak ng buhati ni Leon. Lumabas ito agad nang ibaba siya sa kama. Nakaramdam ng kirot ang dalaga sa kanan niyang siko kaya napapikit siya muli. Halos 1 minuto rin na lumabas si Leon at nang bumalik ito ay may dala ng cold compress para sa kanya at isang medicine kit. Tahimik lamang si Grace at pinapanood ang bawat kilos ng amo niya. Kung wala lang siyang sugat, siguradong kikiligin na naman ang puso niya. Idinikit ni Leon ang cold compress sa noo ni Grace. Bahagya pa siya nagulat doon kaya nahawakan ni Leon ang kanang siko. Nasaktan ka rin dito? May I see? Saad ni Leon at maingat na hinawakan ang siko ng dalaga. Baka nalamog lang sir pero malayo po yan sa puso, sa bituka. Biro pa ng dalaga. Kahit na dapat mapatingnan yan just to make sure na okay ka. Tura ni Leon. Wag na po sir, baka naipitan lang po ng ugat yan. Tanggi pa muli ni Grace. Hawak ni Leon ang cold compress kaya hindi tuloy maiwasan ni Grace na mapatitig sa labi ni Leon. Napalunok na lang ang dalaga nang hindi sinasadya. Napatingin naman si Leon kay Grace kaya nakadama ng pagkailang ang dalawa. Kinuha na lamang ni Grace ang cold compress at siya nang nagtuloy. Ako na po sir, kaya ko na po. Prasinta niya. Are you sure? Tanong ni Leon. Yes po, kaya ko na sir. Salamat po. Tugon ng dalaga kaya binitiwan na ni Leon ang hawak. After mo niyan, magpa-drive ka at magpatingin sa ospital. Mahirap na, baka mamaya masamang pagkakabagsak mo, maapilayan ka pa. Tura ni Leon.
Sige po, pagkatapos ko maglinis ng banyo nyo. Sagot na lang ni Grace. No, iba ng paglilinisin ko dyan. Huwag ka na makulit, Grace. Banggit nito sa pangalan niya. Parang kinilig si Grace dahil iyon ang unang beses na tinawag ni Leon ang pangalan niya sa unang pagkakataon. Why? May nasabi ba akong masama? Curious na tanong nito. Wala po sir, nanibago lang po. Sagot ng dalaga. Nanibago saan? Kunot noong tanong ni Leon. Wala po, okay na po ako sir. Tapusin ko na po yung paglilinis, total halos gabi na rin. Saad ni Grace. Pinagmasdan ni Leon ang dalaga habang naglalakad. Maayos namang naglakad si Grace pero nanatiling nakatingin si Leon dito. Pagpasok ng dalaga sa loob ay hindi na pinasara ni Leon ang pinto. Naglin sa doon si Grace. Medyo masakit pa rin ang noon niya pero nakakahiya sa boss niya kung hindi niya tatapusin. Maingat siyang naglinis at kinuha lahat ng mga basura. Nang matapos si Grace ay inalalayan pa siya ng boss palabas ng banyo. Nag-alangan pa nga ang dalaga dahil marumi ang kamay niya. At nang si Leon na mismong humawak sa kanyang kamay, ay nahiya ang dalaga. Parang mas malambot pang pala dito kaysa sa kanya. Hindi mapigilan ni Grace na amuyin ang sariling kamay dahil doon humawak si Leon. Kinilig pa doon si Grace at napangiti. Naaksidente na nga siya pero natutuwa pa. Nagulat pa ang dalaga nang bumukas muli ang pinto. Nagtaka pa si Leon dahil naroon pa pala ang dalaga. Agad itong itinago ang kamay na inaamoy kanina lang. Oh, Miss Perez, nandyan ka pa? Tanong ni Leon. Sir, ano po, paalis na rin ako, may hinahanap lang po kanina. Palusot ng dalaga. Ano, nakita mo na ba? Saad dito at yumuko sa lapag. Opo, yung ano po, pakaw ng hikaw ko nakita ko na po sir. Sige po, alis na po ako. Mabilis na tumalikod si Grace habang nagpapailing si Leon na nakasunod ang tingin. Ilang minuto pa ay nakapaligo na si Grace. Naglagay siyang muli ng band-aid sa noo. Bumalik tuloy sa alaanan niya ang guwapong mukha ni Leon, kaya hindi namalaya ng dalaga na nakangiti na siya habang hawak ang pinagpalitan ng band-aid. Nagpunta rin ang dalaga sa kwarto ng alaga niya at hindi nito inasahan na naroon din pala si Leon. Sir, nandito po pala kayo, pasensya na po. Saad niya agad. It's okay, Miss Perez, palabas na rin ako. Tura ng amo niya. Sisilipin ko lang po si Lisa, akala ko po walang tao. Anya. Okay lang. By the way, kumusta yung noo mo? Tanong nito at humarap pa sa kanya. Okay na po, hindi na masakit. Iwan ko na muna kayo dito, sir. Paalam sana niya. Miss Perez. Tawag nito. Sir? Salamat for taking care of my daughter. Saad nito. Wala po yun, sir. Trabaho ko po yun kaya hindi nyo kailangang magpasalamat. Sagot ni Grace. Tumango si Leon at lumabas na. Naiwan si Grace na tulala sa pinto na nilabasan ni Leon. Lumapit ang dalaga sa alaga niya at inayos ang kumot at saka pinatay ang ilaw at iniwan na doon ang alaga. Ramdam na ni Grace ang kakaibang nadarama sa amo kaya natatakot siya na baka mas lumalayon. Maaga pa rin na gumising si Grace kahit na medyo masakit ang ulo. Pagbaba ni Leon ay dumiretso siya sa kusina at naabutan muli doon si Grace. Miss Perez, ang aga mo, si Lisa. Tanong ng gwapong boss niya. Tulog pa po sir. Ano pong gusto niyo sir? Ako? Kape po ba? Saad niya kaya hindi nakaligtas sa kanya mga mata ang pagsilay ng ngiti sa labi ng amo. Palabiro ka pala, Miss Perez. Yung sugat mo, kumusta na? Pagbabago nito ng usapan. Okay na po sir. Kape po? Alok niya uli. Sige, pakidala sa sala. Sagot nito sa kanya. Wala po kayong pasok? I have. Why? Sagot ni Leon. Wala po sir. Isusunod ko na po yung kape nyo. Tura ng dalaga. Tumungo si Leon at tipid ng umiti. Pagtalikod ni Leon ay napangiti si Grace. Hindi niya maiwasang mas lalong mahulog sa kagapuhan ng kanyang amo. Habang nagtitimpla ng kape, ay nakakita siya ng sticky note. Naisip niyang lagyan yun ng mensahe. Pagkatapos ay idinikit yun sa tasa. Bahala na kung magalit siya. Tura ng dalaga sa isip. Kape niyo po. Saad ni Grace sabay lapag sa tasa ng kape. Salamat, Miss Perez. Si Lisa, pakitingnan baka gising na. Wika nito na hindi sumusulyap sa dalaga. Yes po, may iba pa po ba kayong kailangan bukod sa kape? Tinong nito kaya nag-angat ng ulo ang gwapo niyang boss. Wala na, Miss Perez. You may go. Sagot ni Leon.
Nang umalis si Grace sa harapan ng boss, ay saka kinuha ni Leon ang tasa ng kape. Doon lang niya napansin na nakasulat sa sticky note na naroon. "Smile before you drink," basa ni Leon. Hindi niya tuloy napigilan na mapangiti. Napapailing pa siya dahil sa kapilyahan ni Grace. Nagbihis agad si Leon upang magtungo sa kanyang kumpanya. Naninibago ang lahat dahil nakangiti siya habang isa-isang binabati ang mga empleyadong nadaraanan. Kahit ang kanyang sekretarya at maging ang kaibigang si Jed ay nanibago din. Excited siyang umuwi para masilayan lamang ang yaya ng anak. Buong maghapong nasa mood si Leon. Pakanta-kanta pa ito habang pumipirma ng mga papeles. Ate Grace, do you like me, Daddy? Kasi ikaw, I like you po eh. Ani Lisa, kaya natigil si Grace sa ginagawa. Ha? Bakit mo naman naitanong yan, baby? Hindi pwede, di ba nga your daddy loves your mommy? Tura ni Grace sa bata. Pero wala na po mami ko, iniwan na niya kami ni Daddy. Kaya nga po malungkot si Daddy kasi po walang nag-aalaga sa kanya. Malungkot itong sabi. Hindi naman malungkot ang daddy mo Paano mo nasabi yon? At isa pa, hindi kayo iniwan ng mami mo. Narito lang siya nakabantay sa inyo. Turan niya sa bata. Basta po ate, malungkot ang daddy ko kaya dapat maghanap na ulit siya ng mami ko at gusto ko po ikaw yon. Wika ni Lisa. Ha? Naku, ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano mga sinasabi mo. Lapit na para matapos ka na sa pagbibihis. Dali na. Pagbabago na lamang ni Grace sa usapan. Ang hindi alam ng dalawa ay lihim na nakikinig sa likod ng pinto si Leon. Maaga kasi itong umuwi kaya mas lalo tuloy siyang na-amaze kay Grace dahil alam nito ang mga dapat ipaliwanag sa kanyang anak. May dala siyang bulaklak para sa dalaga. Umalis muna siya upang magtungo sa silid. Mamaya na lamang ngayon ibibigay bilang pasasalamat sa pagiging mabuting yaya kay Lisa. Matapos pakainin ni Grace si Lisa ay inayos na niya ito para patulugin. Matapos kumutan ng bata ay umalis na rin siya sa tabi nito. "How is she?" Tanong ni Leon na kapapasok lamang sa silid ni Lisa. "Kumusta maghapon niya? Ang dami kong ginawa kaya hindi ako nakatawag sa inyo. Maraming meetings kaya baka nagtatampo si Lisa." Paliwanag niya sa dalaga. "Bakit po kayo nagpapaliwanag, sir? Naiintindihan naman po yun ng anak niyo." Tura ni Grace. "Nagpapaliwanag ba ako? Forget it. Duman ka sa kwarto ko mamaya. Yung siko mo okay na ba?" Tanong ni Leon. "Opo, galing po kami ni Manang sa doktor. Nagulat lang daw po." Sagot niya. "Nagulat? What do you mean?" Kumunot ang noo ni Leon dahil tila hindi nito nakuha ang biro niya. Napakamot tuloy sa batok ang dalaga. "Biro lang po, sir. Nalamog lang daw po sa pagkakabagsak." Paglilinaw ng dalaga. Puro ka biro, Miss Perez." Saad ni Leon. Kasi naman, sir, mas bagay po kasi sa iyo yung nakangiti. Mas magandang tignan po." Wika ng dalaga. "Mas bagay dahil?" Tanong nito. Dahil po, mas magaan sa buhay." Nauutal na sagot ang dalaga dahil hindi niya matagalan ang mga titig ng boss niyang nagsusumigaw sa kagapuhan. Umiling na lang si Leon at muli sinabing magtungo siya sa silid nito dahil may ibibigay ito sa kanya. Hanggang sa makalabas na si Leon ay nasa isip pa rin ni Grace kung ano ang bagay na ibibigay nito. Naisip niya na baka huling sahod na niya yun. 1 buwan pa lang siya sa mga Salvador pero paalisin na siya agad. Kinabahan tuloy ang dalaga. Nag-isip siya kung paano makukumbinsi ang amo na huwag siyang paalisin sa trabaho. Lumabas na ng silid ang dalaga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago kumatok sa labas ng pinto ni Leon. "Pasok, bukas yan!" Dinig niyang sigaw ni Leon mula sa loob. Sir Leon, papasok na po ako." Anya dahil walang Leon na naroon. "Pasok ka muna, Miss Perez. Nagtututbrush lang ako." Tura ng amo kaya napatingin sa banyo ang dalaga. "Okay po, hihintayin ko na lang po kayo." Sagot niya muli. Naupo si Grace sa isang sofa na pang-isahan. At nang hindi makontento ay tumayo siya tinignan ng mga larawan doon. "Miss Perez," tawag ni Leon. "Baklang macho." Nagulat niyan sambit. "Napaka-nervyosa mo talaga, Miss Perez. Sa susunod baka kabayong buntat na ako." Ani Leon na basa pang buhok. Nagulat lang po ako. Bakit niyo po pala ako pinatawag? Please po sir, huwag niyo po ako paalisin. Promise po gagawin ko po lahat ng sasabihin niyo." Mangayak-ngiyak na saad ang dalaga. "Paalisin? Bakit mo naman naisip yan? Tsaka tama ba yung sinabi mo?
Gagawin mo lahat? Nito na biglang napatingin sa mukha ng dalaga. Opo, kahit ano sir, huwag niyo lang po akong paalisin dito. Natigilan si Leon. Gumuhit sa labi nito ang isang pilyong ngiti. Dahan-dahan itong lumapit sa kinatatayuan ni Grace. Namumungay ang mga matang tinitigan nito ang dalaga na isang dangkal na lang ang layo sa kanya. Okay, kung ayaw mong palisin kita. Mas lalo pa nitong inilapit ang mukha sa mukha ng dalaga. Halos mapasingap naman si Grace dahil sa sobrang lapit nila. Buong akala tuloy niya ay hahalikan siya ng guwapong boss. Strip now. Bulong nito sa seryosong mukha. Po, bakit po yun sir? Seryoso po ba kayo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Do I look like kidding? Sabi mo, you'll do everything right. Then prove it. Strip now. Utos si Leon. Mahal ko na po ang trabahong ito lalo ng anak niyo kaya sige po sir. Anya. Huminga ng malalim si Grace at hinawakan ang botones ng damit. Balak na sana niyang tanggalin yon nang biglang pinigilan siya ni Leon. Are you serious, Miss Perez? Maghuhubad ka talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Leon habang hawak ang kamay ni Grace. Opo, para kay Lisa at sa trabaho ko. Gagawin ko po yun talaga. Inosenteng Anya. Stop, hindi na kailangan. Pigil nito sa kanya. Hindi sir, gagawin ko talaga kasi po yun ang utos niyo eh. Giit pa ng dalaga. I said stop, okay? Huwag na. Pigil pang anito. Gagawin ko po talaga sir, hayaan niyo na ako. Pagpupumilit niya. Stop it, Grace. Sige, gawin mo. Tignan natin kung makalabas ka pa dito. Pagbabanta ni Leon, napalunok tuloy doon nang wala sa oras si Grace. Sabi ko nga po, biro niya lang sir. Bakit po ba kasi? Tanong niya at inayos ang tayo. Tumalikod si Leon at kinuhang isang pungpong ng bulaklak. Nagulat si Grace dahil tiyak siyang para yun sa kanya. Ang lakas ng tibok ng puso ni Grace habang palapit si Leon sa kanyang kinatatayuan. Pinapunta kita dito for this. Sabay abot ng bulaklak sa kanya. Po, para po sa akin to? Gulat na tanong ng dalaga. Hindi, para sa katabi mo sana. Sagot naman ito. Sir, nagbibiro na rin po kayo. Kung ganyan ba ng ganyan, edi mas lalo kayong magbumukhang bata. Anya. Pinupuri mo ba ako o inyong insulto? Kunot noong anito. Hindi po sir, para po pala santo. Para sa pagiging mabait mo sana ako at sa pag-alaga mo. Salamat po sir. Nakangiting ani Grace. You can go. Good night. Paglabas ng dalaga ay tumili pa ito ng walang tunog. Sagad hanggang butong kilig ni Grace dahil sa pagbibigay ng bulaklak ng kanyang amo. Nakapamewang naman si Leon na lumabas si Grace habang nakangiti. Hindi sinasadyang napatingin siya sa wedding picture nila ng kanyang asawa. Lumapit siya doon at nawala ngiti sa kanyang labi. Naaalala niya kung paano niya ito minahal hanggang sa maikasal sila at nagkaroon ng anak. At maging sa huling hininga nito, napapikit si Leon dahil doon. Inalala niya kung gaano nila kamahal ang isa't isa noon. I almost forgot you, wife. It's been so long since you left us. I think this is the time para isipin ko naman ang kaligayahan ng anak natin at maging ako. Di mo naman siguro yun ikagagalit, hindi ba? You're still here in my heart. Wala makakapalit. Pero kailangan ko rin na mag-aalaga sa anak mo. Mag-aalaga sa amin. You know how much I love you, Lenore. Hindi ka mawawala dito sa puso ko. Usal niya sa sarili at hinaplos ang larawan ng yumao niyang asawa. Samantala sa kabilang silid ay hawak-hawak ni Grace ang dibdib niya. Sobrang lakas ng kabog niyon. Mahal mo na ba siya, Grace? Pero mukhang mahal pa rin niyang namatay niyang asawa eh. Wala kang laban doon. Saad ng dalaga sa sarili. Nakatulugan na ni Grace ang pag-iisip. Inilagay niya sa vase sa mga bulaklak na ibinigay ng amo niya bago siya tuluyang makatulog. Bahala na kung anong nararamdaman ng amo niya sa kanya. Lihim na lang niya itong mamahalin at susulyapan kahit sa malayo. Kinaumagahan ay nabungaran ni Grace ang isang babae na halos kaedaran lang ng kanyang ina. Magandang umaga ho, ma'am. Bati niya rito. Ikaw marahil ang yaya ng apo ko. Masungit itong sagot. Ako nga ho, kayo ang mami ni Sir Leon? Anya sa matanda. Ano nakita sa'yo ng anak ko para ipagkatiwalang apo ko sa'yo? Mataray na tanong nito. Ho,
Nagtatrabaho ako na maayos dito at wala ho akong masamang ginagawa sa apo niyo, ma'am. Kunot noong tanong ng dalaga. Sa ngayon wala, pero baka katulad ka rin ng mga naunang yaya. Mapaghangad ng labis. Ani pa nito. Hindi maunawaan ng dalaga kung bakit ganun ang pungad ang ina ng kanyang amo, pero naging kalmado lang si Grace. Isa pa, nanay pa rin ito ng amo niya kaya kailangan niyang igalang. If I know, kumukuha ka lang ng tiyempo para isahan ang anak ko. Bintang nito. Ho, nagkakamali ho yata kayo, ma'am. Mahirap nga ho kami pero hindi ho ako pinalaking magnanakaw ng nanay ko. Diretso niyan sagot. Ganyan din yung mga nauna sa'yo pero mga oportunista din pala. Saad ng Gina. Mama, tigilan niyo si Miss Perez. What are you doing here? Singit ni Leon na kabababa lamang mula sa silid ito. Nakaramdam ng ginhawa doon si Grace. What? Wala na ba akong karapatan na dalawin ng apo ko? Tanong nito. Apo niyo? Come on, Mom. We both know that you never loved my daughter. Tura ni Leon. Huwag mo kong hiyain sa harapan ng atsay mo, Leon. Ako pa rin ang ina mo. Galit nitong wika. Huwag niyo ring insultuin ang pagkatao ni Miss Perez. Hindi niyo siya kilala. So kung wala kayong magandang sasabihin, baka kaalis na kayo. Pagtataboy ni Leon sa ina. Tahimik lang na nakikinig si Grace. Kaya parang siyang nahiya sa pag-uusap ng mag-ina. Kung anong bait ng amo niya ay sobrang sungit naman ang ina nito. Kaya nang maglakad palabas ng mansyon na matanda ay nakaharamdam ng ginhawa si Grace. Pagbalik ni Leon ay agad itong dumiretso sa kanya at hinawakan pa siya nito sa mga braso. Are you okay? Pasensya ka na sa mami ko. Ganun talaga yun, masyadong perpekto. Saad dito habang hinahaplos taas baba ang braso niya. Wala po yan, Sir Leon. Nanay niyo po ba talaga yun? Tanong niya sa amo kaya napatas ang kilay ng lalaki. Oo naman, bakit mo naitanong? Sagot nito. Ang layo po kasi ng ugali niya sa kanya. Sigurado pong sa daddy niyo kayo nagmana. Tugon pa ng dalaga. Siguro nga. Nito, napakamot ng kilay. Matagal bago nakapagsalita ulit si Grace. Ramdam niyang kamay ng amo sa kanyang braso. Hanggang sa napansin na rin ni Leon ang ginagawang pagkaplos sa braso ng dalaga. Bahagya itong napatras. Sorry, okay ka na diba? Pakitingin si Lisa at baka gising na. Akayat na rin ako sa kwarto. Nito sa dalaga saka umalis. Sa mga lumipas na buwan ay mas lalong napalapit ang dalaga sa bata at ganoon din ito sa kanya. Mas lalo rin na nahuhulog ang loob niya sa amo kaya pinipigilan niyang sarili. Napapansin din ni Grace ang pagbabago sa amo niyang lalaki. Madalas na itong umingiti kaya mas lalo tuloy na nahuhulog ang marupok niyang puso. Madalas ay naroon ang ina ng amo. Masama ang tingin pero hindi naman niya ito pinapansin. Hanggang sa isang gabi, lasing na umuwi si Leon kaya kinailangan niya itong dalhin sa kwarto nito. Sir, ang bigat niyo pala. Bakit kasi naglasing kayo ng sobra? Anya sabay bagsak nito sa kama. Bahay ko na ba to? Lasing na tanong ni Leon. Opo, nandito na kayo. Sandali lang po at ikukuha ko kayo ng tubig para mapunasan ang mukha niyo. Sagot ng dalaga. Grace, bakit nandito ka ha? Labas na kaya ako na to. Utos nito. Kaya? Hindi yung nga po may hakbang ng tama yung mga panyo eh. Sandali lang po. Anya, iniwan niya saglit ang amo upang kumuha ng basang bimpo. Pagbalik ni Grace ay nakapikit na si Leon habang nakadipa. Marahil ay masama ang loob nito sa ina kaya ito naglasing. Inalis niya ang botones ng suot itong polo. Napapikit si Grace dahil sa ganda ng katawan ng poging boss. Dinampian niya rin ng bimpo ang mukha nito na ikinaungol pa ng lalaki. Pinagmasdan ni Grace ang maamong mukha ni Leon. Ang gwapo niyo talaga, sir. Minsan nga lang, suplado. Saad niya habang pinagmamasdan ang mukha nito. I heard you, Miss Perez. Hindi ako lasing ah. Sagot ng lalaki na ikinagulat ng dalaga. Po, ay biro lang yun, sir. Kunwari lang po yun. Natampal ni Grace ang sariling bibig. Grace, salamat. Usal nito. Napatitig ang dalaga sa lasing na amo. Matulog na kayo, sir, para mawala yung tama ng alak sa inyo. Turad niya. Nagmulat ng mata si Leon. Napatitig doon si Grace. Namumungay pang mga mata nito kaya nag-alangan ang dalaga. Balak sanang tumayo ni Grace pero hinila ni Leon ang braso niya. Napahiga si Grace sa dibdib nito. Nagtangka siyang lumayo pero hinapit lamang siya ni Leon.
hanggang sa hawakan nito ang batok niya. Huli na nang ma-realize si Grace na magkahinang na pala ang mga labi nila. Tinangay na siya ng mainit na halik nito. Napapikit na lamang ang dalaga. Tinugon niya ang bawat halik ng guwapong boss sa kanya. At nang parehong kapusin ng hangin, ay saka lamang naputol ang matamis nilang halikan. Pinagdikit ni Leon ang noo nila habang nakapikit. Sir, tawag niya. Let's talk tomorrow, Grace. Sagot nito at nahigang muli. Ikukuha ko lang kayo ng tubig sandali. Nang makalabas ay dinaman ng dalagang sariling labi. Hindi siya makapaniwala na hinalikan siya ni Leon. Bumaba ang dalaga at kumuha ng isang baso ng tubig. Pagpasok niya sa kwarto ni Leon ay naghihilik na ito. Inilapag na lamang ni Grace doon ang dala at pinakatitigan ang nahihimbing ng lalaki. Kinabukasan, matapos mabihisan si Lisa, ay bumaba na sila para pakainin ito. Umiikot pang mga mata niya at hinahanap ang amo. Sinusubuan niyang kumain si Lisa nang pumasok si Leon sa kusina. Agad nagtama ang mga mata nila. Bagong ligo ito kaya mas lumakas ang dating ng kanyang amo. Naalala ni Grace ang paghalik nito sa kanya kaya tila siya pang nahiya doon. Daddy, wala kang office today? Tanong ni Lisa sa ama. Rest muna si Daddy, medyo masakit ang ulo ko eh. Eat well, honey. Sagot nito at nilapitan ng anak at saka hinalikan sa noo. Kape po, gusto nyo? Alok ni Grace sa amo. Sure. Sagot nito at tumitig lang sa mga mata niya. Parang gustong matunaw ni Grace sa klase ng tingin nito. Umiwas na lamang siya ng tingin sa amo. Sinabi ni Leon na dalhin yon sa library kung saan madalas naroon si Leon dahil iyon na ang nagsisilbing office nito. At dahil abala sa paglalaro ng manika si Lisa, ay dinalhan na niya ng kape ang amo. Hindi na niya inapalapas si Manang. Kumatok siya sa pinto nang makarating doon. Bukas yan, pasok. Anito. Ilalapag ko na lang po dito. Si Manang po kasi may ginagawa. Kung may kailangan pa kayo, sabihin niya lang po sa akin, sir. Wika ni Grace. Tumayo si Leon, lumapit ito sa kanya. About last night, Miss Perez. Gusto kong sabihin, alam ko po, sir. Lasing kasi kayo kagabi kaya naiintindihan ko po. Inunahan na niya itong magsalita. Lasing? Hindi ako lasing kagabi. Alam mo yan, di ba? Don't talk, let me finish. Saan nito? Opo, makikinig ako, sir. Anya. Last night, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Look, Grace, I think I like you. Pagtatapat ni Leon. Po, may gusto kayo sa akin? Joke po ba ito? Turo niya sa sarili habang nanlalaki ang mata. Mukha pa ako nagbibiro, Grace. Seryoso ako. Ewan ko kung paano at bakit. Basta I'm happy when you're around. Mahal ka ng anak ko at gusto na rin kita. Uwi ka ni Leon. Lumamlam ang mga mata ng dalaga habang nakatitig sa kanyang boss. Akala ko ako lang. Ang tagal kong pinigilan. Yung pala may nararamdaman ka rin sa akin. Naluluhang ani Grace. You mean, gusto mo rin ako? You also like me? Hindi makapaniwalang tanong ni Leon. Matagal na, sir. Itinago ko lang kasi napamahal na talaga si Lisa pero hindi ko naman intensyon na magustuhan kayo. Baka isipin niyo na inaakit ko ka. Hindi na naituloy ni Grace ang sasabihin nang sakupin ni Leon ang labi niya. Napapikit si Grace doon. Hindi siya nagdalawang isip na tugunan ng mainit itong halik. Matagal ang naging halikan nila hanggang sa hindi na nila napigilan ang mga nag-aalab nilang damdamin. Sa mahabang sofa doon sa loob ng library ay pinadama ni Leon ang mainit niyang pagmamahal kay Grace. Sagat at buo niyang ipinasok sa puso ng dalaga ang malaki at mainit niyang damdamin doon. Sobrang saya ng dalaga, lalo na nang tuluyan silang makarating sa dulo ng langit. Mula nang umamin silang dalawa sa isa't isa, ay si Grace ang naghahanda ng pagkain na mag-ama. Natuwang mayordoma dahil nakita niyang muli ang sigla kay Leon. Tutol man ang ina ni Leon pero wala na rin itong nagawa pa. Samantalang ang ina ni Grace na si Aling Nelia ay pumayag na rin alang-alang sa kaligayahan ng anak. Grace Perez, will you marry me? Hawak ang singsing ay nakaluhod si Leon habang inaalok yun kay Grace. Ha? Sigurado ka ba? Gulat na tanong ng dalaga. Yes, sagot na. Anitong naghihintay ng sagot.
Yes, magpapakasal ako sa'yo. Anyang naluluha. Yay! May mami na ulit ako! Sigaw ni Lisa dahil naroon ang mga ito sa sala. Nagpakasal ngang dalawa sa isang simbahan na puro kilala lang nila ang naroon. Hindi sukat akalain ni Grace na sa isang iglap ay magiging anak na niya at asawang mga dating pinagsisilbihan lamang. Supladong amo pero may puso't marunong pa palang magmahal. Thank you for coming into our lives. I don't know pero ang lakas kasi ng dating mo sa akin. Ani Leon dahil nasa isang resort sila para sa honeymoon. Mas malakas ang dating mo. Akala ko nun masungit ka pero hindi pala. Tugon naman ni Grace sa asawa. Akala ko nang mawala si Leonor, titigil na rin ang ikot ang buhay ko. But I was wrong. May anak pa nga pala ako at ngayon nandito ka pa. Salamat Grace. You don't know how happy I am. I love you. Saad ni Leon kay Grace. Salamat sa pagtanggap at pagmamahal sa akin. Hindi lang ako makapaniwala. Boss lang kita dati. Ngayon, asawa na kita. Ikaw at si Lisa ng boss ko ngayon. I will do everything for the both of you. Ani Leon at muli nitong pinagtagpo ang kanilang mga labi. Bagong buhay at bagong pamilya ang nabuo ni Grace at Leon dahil pinagtagpo ang mga puso nila sa hindi inaasahang pagkakataon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!